Magandang araw po mga kababayan. Ano po ba solusyon para mapababa natin ang presyo ng langis, krudo at gasolina? Ito na lang po para mga kababayan. Yung oil and gas deposits natin dyan sa West Philippine Sea. Nagkaroon po kasi ng dyan, joint exploration ng China at Pilipinas. Ngayon may nagpetisyon po sa Supreme Court itong grupo Makabayan Black ata. Pinaboran po ng Supreme Court yon dahil pinagpabawal daw ng ating batas, ng ating constitution, yung joint exploration. Ang naging usapan po dyan is 60 ang Pilipinas, 40% lang ang sa China. Now ito dapat yung tinatrabaho ng mga natin, mambabatas, mga congressman at senador. Baguhin natin yung batas na pwedeng payagan ang joint exploration. Ano po ba? Ang pagkakalam ko dyan sa may West Philippine Sea, ang oil and gas deposits dyan ay nagkakahalaga ng $26.3 trillion. Yan. So kung hatiin natin yon 60 to 40, 60% ang Pilipinas, magkakaroon ka ng, ang Pilipinas ay magkakaroon ng $15.78 trillion. I-times mo sa piso dahil palagyan natin 58 pesos per dollar ngayon. So magkakaroon tayo ng, ang Pilipinas ay magkakaroon ng 915 trillion pesos. Kano ba utang ng Pilipinas ngayon? Lagyan natin 15 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Mababayaran mo na yan. Meron ka pang 900 trillion na mapapapa sa'yo. Di ba? At bumaba pa yung presyo ng crudo at gasolina mo. Kumita ka na, bumaba pa yung presyo ng crudo at gasolina. Now, nagtatang bakit China, mga kapartner? Ayan lang, kapitbahay lang natin. Tsaka yun lang pumayag ng 60-40 O kung may ibang bansang papayag 60-40, okay lang. Ang problema, makikigulo ang China. Diba? Makikialam. So makipagkasundo na lang tayo sa China. Wala pa tayong kaaway, walang gera, napakinabangan pa natin yung oil and gas dyan. Hindi wala tayong dito, hindi sa pro-China or pro-America tayo. Pro-Pilipino po tayo. Pilipino po makikinabang na mas malaki dyan. Diba? Kaysa naman, kakampi natin Amerika dahil may pinirmahan tayong may pinirmahan tayong defense treaty. Baga, andyan na yan. Pero, ang tanong, hindi naman natin sila pwedeng baka joint exploration dyan kasi andyan yung China. Magkakagulo lang. Diba sabi ni BBM dati, we are friends to all, enemy to none. Ay ba't tinalikuran mo ang China ngayon? Eto nga yung pinahalagan mong, sobrang pinahalagan mo tong US. Wala naman tayong pakinabang sa nila. Sila nakikinabang sa atin. Ginagamit tayong, alam nyo yung EDCA sites na yan? Madadamay pa tayo dyan Ganito kung gaano ka kung gaano mang uto at manloko ng mga kanong to. Panahon pa nila Andres Bonifacio, nila
Aguinaldo. Hindi mahaba na siya sa American War na lang, Spanish-American War. Itong Pilipinas po, akala ng maraming Pilipino, tinulungan tayo ng mga Amerikano para labanan ng mga Kastila, mga Spanish. Hindi po totoo yun. Binili po ng Amerikano ang Pilipinas sa mga Espanyol ng $2 million kasama yung bansang Cuba. Dalawang bansa, 20 million pala. $20 million kasama yung bansang Cuba. Oh. Diba? Pinalabas lang gira, nilabanan ng kano yung mga Kastila. Kahit ngayon, alam niyo paano tayo lokohin ng mga Amerikano? Pasok labas sila dito sa bansa natin, walang visa. Pag tayo pumunta sa bansa nila, kailangan natin ng visa. Pahirapan pa ang pagkuha. Ang daming investigasyon. Produkto. Yung mga produkto nilang mga apples, mga mansanas, mga orange, mga grapes nila, pasok dito sa atin. Ay, yung mga prutas natin, tumatanggap ba sila? Pahirapan. Grabe ang inspeksyon. Baka yung prutas ninyo magdadala dito ng mga similya ng peste at insekto. Hindi pwede dito yan. Pag nasubrahan mo na ng chemical, mga pesticides, mga insecticides, ayaw din nilang tanggapin kasi masama daw sa kalusugan yung masyadong matasang chemical. Wala tayong mapupuntahan. Reject lagi yung prutas natin. Tsaka yung sinasabi nilang Big Brother natin, ang US, kalokohan niya. Dapat noon pa, tinulungan na tayo. Hanggang ngayon, yung mga bansang sinakop ng British, kagaya ng Hong Kong, di ba mayaman? Kasi tinulungan nila eh. Tayo, pinayaman ba tayo ng mga kano? Hindi. Ayaw nilang yumaman ng Pilipinas para hawak nila tayo lagi sa lieg. Ayan. Ulitin ko, wala tayong pinag-usapang pro-China, pro-America dito. Pinag-uusapan natin dito paano makinabang mga Pilipino na mapababa ang presyo ng langis at kumita pa tayo. Yun lang. Mga mababatas, trabahuin nyo na yan. Hindi yung ayuda. Yan lang po mga kababayan.